At dito tayo sa isa sa pinakamatunog na pinag-uusapan after matrade ni Calvin Abueva patungong Northport. Maraming mga fans ang mga nagbibigay komento at nag-isip agad na dadalhin daw di umano si Calvin Abueva mula sa Northport patungong Ginebra. Bukod dyan, isa sa mga binalikan nga ng mga fans ay nung nakaraang interview ng PBA Moto Club dito na kung saan Calvin Abueva expressed his long-standing desire to play for Ginebra and shared that Gin Kings icon Robert Jaworski was one of his idols. So bagamat matunog ang rumors na si Calvin Abueva raw mapupunta sa Ginebra, ay agad naman niyang pinutol na ni Coach Tim ang usap-usapang yan matapos ni Coach Tim Cone kumpirmahin sa fast break Reddit po na kung saan sinabi nito na trading for Calvin is not in our minds. So yun, dyan nga binasag ni Coach Tim ang usap-usapang mapupunta di umano si Calvin sa Ginebra. So sa ngayon, malinaw na walang Abueva na mapupunta or matitrade sa Barangay Ginebra dahil nilinaw din ni Coach Tim Cone na focus ang Ginebra sa kasalukuyang lineup nila at dito sa kanilang kampanya. Speaking of Justin Brownlee, good news ito. Batay sa pinaka-latest report or update patungkol sa lagay ni Justin Brownlee ngayon, inaasahang tapos na ang pahinga nito at fully fit na by next month. So alam naman ng marami na hindi magiging madali ang pagdadaanan niyang mga laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin nga sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaya kailangan at mahalagang fully recovered din talaga si Justin Brownlee na siyang isa rin sa inaasahang Gilas naturalized katuwang ng ating mga locals. So bagamat sa Agosto na ang FIBA Asia Cup 2025, ayon sa latest update patungkol dito kay JB, nalalapit na nga raw di umano ang pagbabalik basketball activities na to bilang pagpe-prepare sa FIBA Asia Cup 2025. Ayon nga sa pahayag ng nasabing Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim Cone, Brownlee is expected to be 100% fit for the national team's participation in the Asian Championships as he recovers from a dislocated thumb he sustained during the PBA Commissioner's Cup Finals. So talaga namang expected na to si JB na 100% na nga muli dahil sa nakapahinga na nga rin naman po ito. At bukod doon na ang good news pa kay Justin Brownlee, inaasahan na nga itong magsisimula na ang basketball activities around first week or middle of June batay kay Coach Tim. At dito tayo kay Troy Malilin, former number 35 overall pick sa 48 season ng PBA draft ng team ng San Miguel Beermen na siyang kamakailan lang ay nalagay sa pagiging unrestricted free agent na siyang sinunggaba naman ng Blackwater Bossing. Balitang ang nangyayari rito yung kontrata nito sa SMB ay itinuloy lang ng Blackwater. At dito na tayo, first time ni Troy Malilin na makaharap nga po ang kanyang dating koponan na nag-drop sa kanya sa PBA na SMB. So para kay Malilin na masaya itong nakaharap ang kanyang mga former teammate sa hardcourt na kung sa ay batay kay Troy before the game, pagkakita nga raw niya sa dati niyang koponan ay na-miss niya nga raw mga ito. So sa nangyari nga pong laro ng SMB at Blackwater, natalo man rito ang Blackwater na siya naman ngayong pinaglalaroan ni Troy Malilin, although hindi raw siya masaya dahil sa kanila nga pong pagkatalo, pero excited naman siya na nakaharap sila na siyang masaya na nakatapat nga raw ang mga ito na kung saay na-test or nasubukan nga raw yung kakayanan niya against sa dati niyang team na kung saay sa game na ito na nagtala si Troy Malilin sa game na ito ng 6 points and 7 rebounds. At dito tayo sa paglakas bigla ng bench ng Ginebra. Kung noon namomroblema ang Ginebra lalo na mga diehard fans ng Ginebra kung sino ba daw magiging kapalitan ni Japet sa center position. So ngayon, may solusyon na at may kapalitan na nga po ang big man na si Japet Aguilar sa loob ng court. So kung mapapansin nyo unti-unti na nga pong napapadalas na ang paggamit ng Ginebra kay big man Ben Adamos. Isa nga po itong good news dahil dito nga po ay talagang pataas na ng pataas ang kumpiyansa ni Ben Adamos maging ang minuto nito na binibigay sa kanya ni Coach Tim na siya ngayong tumata yung backup na ni Japet.
Kapansin-pansin nga yung offensive-minded ni Ben Adamos. Sa ilalim man yan or mapa jump shot, kita na nga sa kanya yung in-improve ng laro niya. Yung Jason David naman, good addition nga ito din sa regular rotation na kung saan makikita na every game na gagamitin siya. Hindi man nakikita sa stat sheet yung iba, pero grabing hassle naman sa game, lalo na sa depensa. Kaya naman hindi na tayo magtataka kung bakit ito nakakuha ng mas mahabang playing time na dito na binibigay ni Coach Tim para sa Ginebra sa kanya. Bukod doon, dahil na nga rin yan sa talaga namang naging puhunan niya yung sipag sa depensa. Kumbaga, bonus na lang itong ginagawa niyang mga paganto-ganto sa opensa. Pero laking impact din talaga na nadagdag siya sa bagong rotation ng Barangay Ginebra. At yung isa, yung Jeremiah Gray. Isa siguro ito sa pinakamasaya na nangyari rin sa buhay ni Jeremiah Gray. Marami nag-aakala noon na masama nga talaga ang naging lagay nito nang muling ma-injure ito. Dahil kita nyo naman, baka sa mukha niya noon, yun nangyayari na hindi inaasahan sa tuhod muli nito. Pero ngayon lumipas nga po ang linggo, batay sa nabasa natin na di umano, pinayagan ng araw po ito ng doktor. So ibig sabihin na hindi masama ang injury nito at ready to palagi ngayon. So good sa rotation nga po ang mga ito, lalo na't off the bench sila. So mas malakas na backup ng starter ng Jeans dahil sa pagkakasali nga po sa kanila ni Coach Tim sa regular rotation sa Barangay Ginebra. Trade alert sa pagitan ng Magnolia at Northport Batangpier na kung saan nagpakawala ng dalawang player ng Magnolia plus second round pick sa season 51 draft. Kapalit itong isang player ng Northport. So dinala sa Northport Batangpier sila Calvin Abueva and Jeric Balanza kasama ang isang future second round pick sa season 51 draft para makuha ng Magnolia itong forward na si William Navarro. Batay sa report, inaprobahan na sa PBA Commissioner's Office nitong Martes ang nangyaring trade sa pagitan ng Magnolia at Northport. So kung titingnan, ito ang unang pagkakataon na matrade or malipat sa ibang koponan si Will Navarro sa PBA na kung saan bago siya na-trade nag-iwan nga siya sa Batangpier ng average stats this ongoing PBA Philippine Cup ng 20.57 points per game, 10.57 rebounds per game, and 1.86 assists per game. So kung titingnan mo, marahil sa mga numerong iyan, masasabi mong swerte ang Magnolia dito dahil mas malaki nga po sa nawala nilang player at mas bata pa. Bukod dyan, ganitong player talaga noon pa ang talagang kailangan na ng Magnolia. So sa pagkakadating ni William Navarro sa Magnolia, muli nga niyang makakasama na dito ang dati niyang kasangga sa Northport na si Xavier Lucero. Sa kabilang banda naman, sa Northport, muling makakasama ni Calvin Abueva and Jeric Balanza ang dati nilang teammate panahong sila'y nasa Magnolia pa. So itong ay si Gio Halalon. At about dito, patungkol sa nakakagulat na namang update ngayon nitong si Sir Snow. Credit po na kung saan bigla nga po itong nag-update na tulad nito na kung saan nakasaad rito, credit po. Naku, baka matrade to. Baka lang kabado ako sa mga ganyang linyahan ni Coach Tim So para sa opinion at reaction natin dito so nung nabasa natin nga ito, may mga napansin tayo sa comment section nito. Karamihan idinidikit dito na kapalit raw di umano yung Justin Arana siguro. So yung ibig sabihin big man din. Kung titingnan natin walang imposible kung yung Justin Arana pwede matrade kapalit ni Japet. Dahil kung maaalala nyo noon pa man may kumakalat ng rumors na nais raw di umano ng Converge na kumuha ng player na taga Pampanga. So isa nga si Japet sa player na taga Pampanga dito sa PBA. So marahil kaya naisip din ng mga keyboard warrior o mga fans na nandito sa comment section na posible dahil di yun. Bukod pa doon, umiedad na raw itong si Japet. Pero para sa opinion natin nakakapanghinayang kung matrade pa si sa ibang team, 'di ba? Dahil na nga ang ganda nga po ng nagagawa ni Japet ngayon trabaho dito sa Barangay Ginebra Biruin mo, halos
Siya pa nga po ang top scorer ngayong ongoing ang Philippine Cup na kung saan nag-average pa siya ng 19 points per game, 7 rebounds per game at nito lang nakapaghatid pa nga po ito ng matinding panalo gamit ng kanyang buzzer beater jump shot. So about naman dun sa sinasabi ng mga fans na about kay Justin Arana, mahusay din naman ito at hindi na rin lugi. Bukod sa bata pa, 26-year-old lang, grabe ang pagkadominante nitong big man na ito na kung sa ay this ongoing PBA Philippine Cup na ngayong 2025 ng 49th season, he averaged 16.11 points per game, 11.78 rebounds per game, and 3.00 assists per game. So, about sa nabanggit na to ni Sir Snow bilang isa sa mga fans at laging nanonood din ng PBA, about dito kay Japet, ngayon pa lang, siguradong mapapaisip ka na about patungkol dito. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.